Nagulantang mga tol si US President Donald Trump at iba pang mga matataas na opisyal habang nagsasagawa sila ng gathering bigla na lang may nangyaring pamamaril. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on a block. First time I seen ice was a Ayon dito sa report mga tol mula rito sa UNTV News, no? Bibigyan natin to ng reaction kasi may mainit na balita ngayong nangyari dito sa isang hotel sa Washington mga tol kung saan nagkakaroon sila ng gathering yan. Nandiyan dyan si US President Donald Trump at iba pang mga matataas na opisyal ng US. Nang bigla na lang merong nangyaring pamamaril, no? Naniniwala daw si US President Donald Trump na siya ang target. No, target siya kasi kung naaalala ninyo, nangyari na to nung eleksyon tinamaan siya sa tenga, di ba? So, etong pangalawang attempt ulit ng assassination sa kanya, sabi niya gano'n, naniniwala siya na siya ang target dito sa nangyaring pamamaril sa isang hotel sa Washington noong Sabado ng gabi oras sa Amerika. Habang ginaganap ang White House Correspondents' Dinner na dinaluhan ng matataas na opisyal ng bansa kabilang si Trump at ang asawang si Melania at si Vice President J.D. Vance. So, panoorin natin ito mga tol, bigyan natin to ng reaksyon. Ligtas si US President Donald Trump, First Lady Melania Trump at iba pang matataas na opisyal ng Amerika matapos ang pamamaril habang ginaganap ang White House Correspondents' Dinner sa isang hotel sa Washington noong Sabado ng gabi. Agad na nilikas ng Secret Service agents ang Pangulo habang ang mga dumalo ay nagtakbuhan at nagtago sa ilalim ng mga mesa sa gitna ng kaguluhan. Kung sino man yung lalaking yun, napakalakas naman ang loob niya para gawin yan. Alam naman niya mga tol, di ba, kung gaano kahigpit ang seguridad. Kung sakasakaling si Trump talaga ang target niya at pagtatangkaan niya, grabe naman ang lakas ng loob niya, di ba? Nagsimula ang insidente na magpaputok ng baril ang isang lalaki sa isang security checkpoint malapit sa entrance kung saan ginaganap ang event. Naaresto ang suspect na kinilalang si Cole Thomas Allen, 31 anyos mula sa California. At dumaan pa talaga sa US checkpoint, di ba? Base sa paunang investigasyon, posibleng nag-iisa ang suspect at walang kasabwat sa pamamaril. He was in my opinion, a sick person. Who would do that but a sick person? They seem Who would do that but a sick person? Ibig sabihin may diferensya. Hindi ibig sabihin may sakit na kung ano man. Sick person, pwede na may sakit sa isip, gano'n. Pero ikaw, ano sa tingin nyo mga tol, no? Kasi kung alimbawa ikaw ay magtatangka na gawa ng masama ang isang pinakamataas na leader o pinakamataas na posisyon sa isang bansa, mga tol. Hindi yung basta-basta papasok ka sa isang gathering, dadaan ka sa checkpoint tapos may mga karga kang armas. Tapos dun ka mismo magpapaputok. Puti nga buhay pa siya. Ito ay pinakita sa picture. O yan o. Diba? Puti nga buhay pa siya eh. Isa ang suspect at walang kasabwat sa pamamaril. he was in my opinion, a sick person. Who would do that but a sick person? They seem to think he was a lone wolf, and I feel that too. Ayon pa sa mga investigador, maaaring target ng suspect ang mga opisyal ng administrasyon kabilang na ang Pangulo. Para kay Trump, hindi na bago ang ganitong insidente. Look at this great violence with all countries. I was talking to somebody from another country today, and they have numerous assassinations of political figures all over the world. You look at South America, it's like some of the numbers are just horrific. It's dangerous stuff, whether it's here or someplace else. No country is immune. No country. So, when you do things like that, you become a target. If I wasn't doing that, I guess I'd be a lot less of a target. But I'm honored. Sinabi naman ng mga otoridad na hindi pa ganap na malinaw ang motibo ng suspect at hindi rin ito nakikipagtulungan sa investigasyon. Pinaniniwalaang nanatili sa nasabing hotel ang suspect na bumiyahe mula Los Angeles, dumaan sa Chicago bago tumungo sa Washington, D.C. Tindi ng trip niya no? Ang tindi ng trip niya. Lumabas din sa investigasyon na armado ang suspect ng shotgun, handgun at ilang matatalim na sandata nang isagawa ang pag-atake. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons. And he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly.
Ang daming karga no? Pero alam mo, ang isang yung gagawa ng ganong klaseng bagay tapos meron talagang target na isang tao, kahit nga isang ordinaryong tao lang o kaya isang negosyante, 'di ba? Isang businessman. Pagpaplanuhan niya ng maigi 'yon, tapos aaralin niya rin kung paano yung kanyang escape plan. 'Di ba? Hindi siya basta-basta magpapahuli, no? Kumbaga, aaralin niya kung paano niya isasagawa yung plano niya, kung paano niya isasagawa ng matagumpay yung plano niya, at kung paano niya isasagawa din ng matagumpay yung kanyang pagtakas. Pero yung ganitong klase, papasok ka sa isang gathering, alam mo naman syempre nandiyan yung matataas na opisyal. Bawat opisyal na yan, may mga kanya-kanyang security yan, di ba? Kung ano yung security ng vice president, kasi nandiyan din yung vice president, si J.D. Vance. Syempre, mas mataas yung security din ng president. At bukod pa doon, yung iba't ibang mga matataas pa na opisyal na nandiyan, may kanya-kanyang security din yan. Sa madaling salita, talagang napakaraming security sa lugar na yan. Tapos ikaw, dala-dala mo ang dami, shotgun, 'di ba? May patalim ka pa. Lahat 'yun puro mga pangmalapitang pag-atake 'yun No? Siya ba'y nag-iisip na makakatawid siya o makakatagos siya doon sa security checkpoint? May dala siyang shotgun. Sabing ganon. Hindi natin alam kung totoo yun o hindi. Pero sabing ganon, may dalang shotgun, may dalang mga armas at mga patalim. Diba? Pang mga close contact yun Diba kadalasan ginagamit para sa matataas na opisyal dahil nga hindi naman sila makakalapit talaga is yung mga mga sniper rifle, diba? Yung pangmalayuan talaga. Tuloy natin to. Isa sa mga security personnel ang natamaan ng bala, ngunit nailigtas dahil sa suot nitong bulletproof vest at na-discharge na mula sa ospital. Tindi nun, nakatama pa siya ng isang personnel pero buhay siya, di ba? Dito sa Pilipinas, mga tol, tad-tad na yan. Di ba? Dito nga, bumunot ka lang, tad-tad ka na Hindi, ganun din naman nangyayari minsan sa ibang bansa. May napanood ako sa kotse, bumunot siya, nagpaputok, tad-tad din siya. Dahil sa insidente, pinuna ng ilan ang seguridad sa venue matapos malusutan ng suspect ang ilang checkpoint. Kaugnay nito, binigyang diin ni Trump na hindi na sana nangyari ang insidente kung sa White House idinaos ang event. We looked at all of the conditions that took place tonight, and I will say, it's not a particularly secure building. And I didn't want to say this, but Natira pa tuloy yung hotel, no? Hindi daw secure yung building. Same security lang din naman yan Tuloy natin. secure building. And I didn't want to say this, but this is why we have to have all of the attributes of what we're planning at the White House. It's actually a larger room, and it's much more secure. It's drone-proof, it's bulletproof glass. We need the ballroom. Ayon sa Pangulo, ang naturang pasilidad ay may pinakamataas na antas ng seguridad at nasa loob ng pinaka-secure na lugar sa mundo. Iginiit din niya na matagal nang hinihiling ng mga pinuno ng Amerika ang pagtatayo ng mas ligtas na venue para sa mga high-profile event. Hindi ito ang unang pagkakataon na naging target ng pag-atake si Trump. Noong 2024, nasugatan siya sa tenga matapos barilin ng isang campaign rally sa Pennsylvania at sinundan ito ng isa pang insidente sa kanyang golf course sa Florida. Nakataktang sampahan ng kaso ang suspect at patuloy ang masusing investigasyon upang matukoy ang buong motibo sa likod ng insidente. James Alamin natin yan sa mga susunod nating reaction video kung ano yung motibo niyan, mga tol. Pag-usapan natin yan sa susunod. Ano ang masasabi mo tungkol dito sa balitang to, mga tol, no? Si Trump daw ang target, no? Ano sa tingin mo, mga tol? Pwede ka magbigay ng comment dito sa ibaba.